Nakakalungkot po ito guys, no? Kakarating lang po ni tatay. Ipinatawag po tayo dahil po meron po silang ipaabot tungkol po sa kalamidad na mangyayari pa dito sa ating mundo. Meron po silang nakuha impormasyon po ngayon bago lang po, no? Nakitaan po nila na meron pang darating po na kalamidad. Kaya kung sino man yung makapanood dito, kung meron po kayo mga kamag-anak pa doon, dapat po ay magbigay kayo ng babala sa kanila para po ay makapaghanda. Tay, ano po ba talaga ang nakikita po ninyo? Di ba sabi po ninyo ngayon, kagagaling lang po ninyo doon sa kaharian ninyo? Oo nga. Iwan ko lang po tay kung hanggang ngayon po ba ay nagpapatuloy pa ba yung sunog doon sa LA? Kung sino man po yung makapanood nito ha, huwag po natin tularan po doon sa LA. Dahil po ay nakikita ng ating kaibigan, no? Kung tingnan po ninyong apoy, hindi normal sa totoo lang, no? Ipinatikim talaga ng Panginoon doon sa LA dahil po ay hindi na po sila nagpapasalamat kung ano man po ang kanilang natatanggap po na blessing, no? Grabe, napakasakit po talaga, no, sa lahat po ng biktima po doon na sunog. Magarang na mga bahay, mansion, sobrang mga mahal pa. Pero dahil po ay hindi po sila nakaalala sa Panginoon, kaya doon po nila ngayon natansya na mayroon pala na mas makapangyarihan sa kanila. Kaibigan, natakot po ako sa ipinapaabot po ninyo ba? Ha? Oo nga, yun po talaga ang maganda po na maipaabot po natin sa kanila. Kung sila po ay babalik po doon sa LA, kung mag-renovate sa silang bahay guys, mayroon silang nakitang kalamidad po mangyayari pa doon, sabi ng ating kaibigan. Kaya magtatanong po tayo kung sunog naman po ba ito or anong mga kalamidad ito. Ito po pa talaga yung nakita niyo tay. Grabe naman pagsubok to. Ano po pa talaga ang tunay po nilang kasalanan po tay? Bakit po sila pinaparusahan po ng ganito? Oo, totoo yan. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa no? Isang pitik lang, mawawasak at mawawala ang ipinupundar po ninyo ng mga material na bagay. Kaya dapat po natin guys na panalaminan ang nangyari doon sa Los Angeles. Huwag po natin tularan. Kahit busy tayo, no? Dapat po hindi tayo makalimot. Yun po talaga ang pinaka-importante, sabi ng ating kaibigan. Ngayon po, ano po ba talaga ang inyong nakikita tayo tungkol doon sa LA na sabi po ninyo ngayon na mayroon po kayong nakita doon sa kaharian ninyo na mayroon pang trahedya na mas malala pa doon? Ano po ba talagang nakita ninyo? Paktay na. Laka. Kung sino man po yung mga Pilipino dito na mayroong kamag-anak po doon na natakot si kaibigan, no? Kapag malakas po yung ulan, dahil po ay yung mga ugat po ng kahoy dahil sa sunog, mag-cause po siya ng tubig guys, no? Yung lalabas po yung mga tubig po ng mga ugat po ng kahoy dahil po sa nasunog po ng mga puno. Tapos pag sumabay po daw yung ulan, nakakatakot po ito. Kapag bumalik sila doon, ay magla-slide po guys, kasi ito po yung tinatawag na mudslides po yata yan, tay? Oo, landslide daw ang pwedeng mangyari po doon guys. Dapat kung sino man po yung mga Pilipino dyan na nakatira malapit sa bundok, na kung saan po ay nag-umpisa yung sunog po doon, dapat po wag na po ninyong balikan ang inyong bahay dahil po mayroon pang kasunod na trahedya na mangyayari pa doon. Dahil ang kahoy guys, yung kahoy po doon, yun po talaga yung nagbibigay po ng para tumibay po yung lupa doon na hindi po agad-agad magla-slide. Ngayon, nasusunog na po yung kahoy po doon, sabi ng ating kaibigan, baka po mangyayari po ang landslide po doon. Kaya dapat mag-ingat po kayong lahat, sabi ng ating kaibigan. Tay, ito po talaga ang inyong
nakuhang impormasyon doon sa inyong kaharian na ito ay mangyayari kung sila po ay mag-renovate sa kanilang kabayan. Meron pang mangyayari na kalamidad na hindi pa nila inaasahan. Patay na. Yung nangyari ngayon guys na sunog doon sa LA, abangan na lang po ninyo meron po nakikita si tatay po na meron pang lugar na mangyayari po na masusunugan na tulad po doon sa LA. No, sana po tayong lahat ay laging magdasal, nakaalala palagi sa mayroon pag pinakamakapangyarihan dito sa atin, kundi ang Panginoon. Dapat po natin po yan na ipakita para po hindi tayo patulad po doon sa Los Angeles. Dahil po kung wala tayong pananampalataya yun guys, kahit gaano ka pa yan kayaman, kahit ilang gold, diamond pa yung nasa bahay mo, kung walaon na agad-agad yan, no, mawawala. Dapat po talaga hindi tayo pwede na maghambog-hambog guys sa ato ang naabot. Dahil kung wala ang Ginoo, di gyud ta kaabot ana. Dapat mo gyud na ato ang padalaminan karon. Kaya nandito si tatay, kakarating lang po niya doon sa kanilang kaharian dahil nakita po nila kayo, baka po meron kayo mga kamag-anak po doon na bumalik po doon, mag-renovate po ng bahay doon sa Los Angeles. Kahit natapos naman yung sunog doon, na dinadaanan na po ang kanilang bahay sa sunog, akala natin guys wala nang makalamidad pa mangyayari. Meron pa nakita ng ating kaibigan ngayon na inilaan para doon po sa Los Angeles. Tay? Oo nga, naintindihan ko yan tay. Hindi po ito pananakot, no? Ang sa amin lang ipinapaabot po ng ating kaibigan kasi nakita po niya talaga, no? Kasi yung lupa doon ay unti-unting kung si tawag guys, nanghumok ba, no? Kasi po yung mga ugat po ng kahoy ay mag-create po siya ng tubig. Tapos pag malakas po yung ulan, kung uulan po doon, mas delikado ang mangyayari. Kasi yung lupa babagsak po patungo sa baba. Baka mayroon naman pong makabalik po doon, mag-renovate sa kanilang bahay, baka matatabunan na naman ulit, di ba? Mas malaki itong problema. Hindi kayo makakatakas pag naglandslide. Mas maganda pa yung sunog kasi po pwede ka pa makatakbo. Yun po talaga ang babala ngayon ni kaibigan guys. Mag-ingat po tayong lahat ngayon po dahil po nag-umpisa naman po yung sunog doon sa LA. Meron pang mangyayari ito na masusunog, lalo na. Hindi ko lang babanggitin guys kung bakit po nasabi ng ating kaibigan. Tay, bakit po niyo nabanggit po ito? Di ba malapit naman yan sa simbahan yan? Pwede ba natin malaman kung ano po bang sige, ayaw. Guys, meron pong sa tatay meron po siyang sana ipaabot, pero hindi ko lang daw babanggitin. Kasi meron pa daw mangyayari po na kalamidad po doon na sunog, malapit pa sa simbahan. Hindi na natin pangalanan kung anong simbahan ito. Basta kilala po ito guys. Pero tay, simbahan naman yan, di ba? Yun lang. Oo, tama po kayo. Kunwari lang. Tama po, no? Hindi natin ipapaabot kasi baka po ano pang mangyayari sa atin dito. Guys, meron pong nais namin ipaabot pero ipagliban na lang natin ito kasi ayaw ko nga mag-alala yung mga tao doon, no? Sa ibang bansa pa rin ito guys mangyari. Grabe. Ang panawagan namin ngayon, panawagan ng ating mga kaibigan na duwende, basta meron silang nakita na babala, kung kayo ay mag-renovate doon sa bahay po inyo na nasusunog doon sa LA, akala po ninyo wala nang mga kalamidad na mangyayari dahil po ay tapos na po yung sunog. Pag mayroong mataas po na bundok dyan, no, kung tinatamaan po ng sunog, wag na po kayong mag-renovate kung malapit kayo doon, kung maaabot man kayo ng landslide. Sayang, kasi nakita ng ating kaibigan, hindi lang yung naranasan po inyo ngayon po na kalamidad ay hindi na mangyayari sa inyo ulit yan.
nakita ng ating kaibigan, babala lang po talaga, no? Kasi mag-cause po talaga yung landslide po doon dahil po sa lupa na hindi na po gahi bitaw o sa tawag Tagalog ana. Oo, kasi yung unti-unti yan bibigay po yung mga kahoy po doon na susunod kasi mag-create po talaga sila ng tubig, kaya unti-unti ay ang lupa ay muhumok o lumalambot yung lupa, kaya kapag nag-ulan po ng malakas pwede kayong matatabunan kapag kayo ay bumalik doon. Salamat tayo.